Pilipinas, ang oras po 6:39. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng Martes, 17 sa buwan ng Marso? Kayo po ba ay nakapaggas bago ang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo kanina or kagabi, hating gabi, kagabi? At by the way, ang ginagawa ko po, tekniko po sa inyo dahil nagda-drive po ako kapag bukas kasi, di ba? Bukas mag-i-increase na naman para sa mga ibang gasoline station dahil staggered yung pag-i-increase, no? Tapos sa Thursday ulit, mag-i-increase na naman. Ang ginagawa ko, magbibiyahe ako ngayon. Bago ako umuwi, mag-gas up ulit ako bago magtaas ulit bukas dahil para nare-refill. Sayang din po yun. Every centavo counts. Alam niyo po ba, yung aking maliit na sasakyan, hindi po mamahalin sasakyan ko kaya medyo matipid, no? Hindi po ako naka-SUV, compact yung sasakyan ko. Yung parang 3 guhit pa lang ang nawawala, 1.8 plus 1.8 ganon, yun. So 3 guhit pa lang ang nawawala. Ang laki na ng binayaran ko, halos 3,000. Yun po yung pina-refill ko. So imagine, no, ang kinaharap ng ating mga kababayan na talagang noong bago pa man itong mga increases na ito sa produktong petrolyo, hirap na pag-meet or ipag-meet both ends, no, na paano pa nila pinagkakasya ngayon ang ating budget. Usapang Legal. Ramdam na ramdam po ng lahat itong mga pagtataas na ito ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang sinasabi nila, nasa 167 billion pesos ang mawawala sa kaban ng bayan kapag sinuspend, tama ba ako, sinuspend ang excise tax ba o value added tax, no? Pero imagine mo, ilang bilyon naman po ang nawawala sa korupsyon, no? Tanggalin nyo lang yung korupsyon dyan sa flood control na ilang bilyon. Wala, hindi dapat na mag-alala ang ating pamahalaan. At saka ilang piso, no? Ang laki. Habang tumataas po kasi ang presyo ng produktong petrolyo, tumataas din. Mas tiba-tiba pa ang gobyerno. Bakit kanyo? Kasi yung 12% na value added tax. So ibig sabihin, yung tax base ay tumataas. Ibig sabihin tumataas din, no? Yung halaga noong 12%. Kaya habang tumataas, lumalaki ang kita ng gobyerno. Babas-babasan nyo man lang. Total naman, napakarami sa pondo na ibinabayad nating buwis ay napupunta, no, doon sa mga sa mga bulsa, no, ng ating mga iba lang, hindi lahat, ibang mga opisyales ng gobyerno at saka kanilang mga Nepo baby. Usapang Legal. Pasensya na kayo, nakakainit ng ulo. Malamig-lamig ang panahon ngayon, pero sino ba ang hindi init ng ulo sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo? At syempre pa, laging may ayuda para hindi naman sa sinasabi nating bawal, no? Laging may ayuda para sa iba. Pero yung mga nagbabayad ng buwis regular, ano po ang tulong ninyo para sa amin na mga nasa middle class or lower, kumbaga medyo nakaangat-angat sa class C, pero bago pa ang taas ng presyo ay talagang ini-stretch po namin ang aming mga pondo. So ano ngayon ang pakinabang namin sa gobyerno? Kaming mga nagbabayad ng buwis na laging ang focus lang ng ating pamahalaan ay yung mga dole-outs. Paano kami? No? Kaya napakahalaga po sana na madiliin na ito at kino-consider, yung ambag din ng ating
mga ordinaryong manggagawa na bago pa man matanggap ang sweldo ay meron ng kaltas, samantalang yung iba ang dami-daming mga paraan para hindi makapagbayad ng buwis. Usapang Legal. Anyway, nai-segue ko lang. Yan, hindi po 'yan ang ating talakayan tonight dahil ang talakayan po natin as promised, bagaman at hindi available si Attorney Dan Calica. Meron po siyang klase sa criminal law dyan sa UP Diliman. Pero tatalakayin po natin yung paano ba makapagpiyansa at ano-ano ang mga requirements dito. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe. Of course, na-screenshot ko na po yung iba dahil since announced po ang topic natin tonight, marami po ang nagpadala ng mensahe. May kinalaman po sa piyansa o pagpapiyansa. Kaya susulitin natin ang oras na natitira sa ating programa. So, 0919-282-6485 o kaya naman po sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube bilang comment o kaya naman sa DZRH News at DZRH News Television Facebook Live tonight bilang comment. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Feel free to share our discussion tonight dahil alam niyo po, napakarami sa ating mga kababayan na naaresto, nahaharap sa iba't ibang kaso, ay nakakulong, Pero alam niyo po, marami dito o malaking porsyento po dito ay bailable. O kaya sabi pa nga nung kaibigan ko ay piansable or ibig sabihin pwede sana na makapagpiansa, Meron nga lang mga sumasabit dahil maraming mga konsiderasyon, Syempre, lalong-lalo na ngayon napakahirap magpiansa lalo na kung wala kang pera. Siyempre, bago mo paglaanan ang piyansa, ay paglalaanan mo muna yung ilalagay sa ating hapagkainan araw-araw. Pero, bibigyan ko po kayo ng tips. Kung sakasakali man at kayo ay nasa ganitong sitwasyon, meron po kayong mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, girlfriend, boyfriend, kalaguyo, na nasa ganitong sitwasyon, pwede pong makapagpiyansa. Basta, meron pong generally po kasi sa ilalim ng batas, sa ating article sa Bill of Rights, binabanggit po noon na ang bail ay karapatan ng mga taong naharap sa kaso o naaresto. By bail po, pinag-uusapan po natin ay itong mga kasong ito na kaya nag-involve ng bail ay kasong kriminal. Kung civil po ang kaso ninyo or administratibo o kaya naman ay labor case, yung pong mga kasong yun ay wala pong piyansa dahil wala naman pong kulong doon sa mga kasong iyon. Sa mga criminal cases lamang po, merong kulong and therefore merong piyansa. Usapang Legal. Ang pagpapiyansa po ay isang karapatan para makalaya pansamantala ang akusado habang nililitis ang kaso. Kapag ka po na-issuehan ng warrant of arrest, ganito po kasi ang sitwasyon, kapag ka nagsampa ng reklamo sa prosecutor, lahat po ng mga kasong kriminal ay nag-uumpisa sa prosecutor's office. Maliban na lamang kung walang kaso, pagkatapos ay na-arresto dahil caught in the act, nahuli, caught in the act na gumagawa ng krimen o kaya katatapos lang na gawin ang krimen, o kaya nakalaya na tumakas, sabi sa Bisaya umipsot, ipsot, kapag po ganun, hindi po kailangan ng kaso ng reklamo sa prosecutor's office. Pero generally kung hindi po ito warrantless arrest, dumadaan po sa pagsasampa ng reklamo sa prosecutor's office. Niraraffle kung kaninong prosecutor mapupunta ang tinatawag po itong preliminary investigation. Kapag po nagkaroon ng reklamo at meron ng prosecutor assigned sa inyong kasong kriminal, ito po ay mag-i-issue po ng subpoena ang prosecutor. May pagkakataon na yun pong complaint ay kalakip na noong isi-serve sa inyong subpoena para sabihin pumunta ka sa araw na ito at dalhin mo itong iyong counter affidavit. May pagkakataon, pupunta ka doon, may subpoena at pagkatapos pagdating mo doon sa prosecutor ay saka ibibigay sa iyo ang kopya ng complaint at bibigyan ka ng ilang araw
araw para mag-file ng inyong counter affidavit. Usapang Legal. Although in most cases, no, ipinapadala na po yung kopya ng complaint at para pag-appear doon sa prosecutor's office, dala na ang counter affidavit. Pagkatapos po ng counter affidavit, bibigyan ng kopya yung taong nagrereklamo para may sumagot siya. No? May pagkakataon po pinasasagot pa, tinatawag itong reply affidavit, reply to the counter affidavit. So, yun po ang gagawin ng igagawin o isusumite ng nagreklamo. Kapag ka po nag-submit ng reply affidavit, may tinatawag naman pong rejoinder. No, yun naman yung sagot nitong inirereklamo, no, doon sa reply affidavit. May pagkakataon nag-i-stop na ang prosecutor sa counter affidavit at wala ng reply at wala na ding rejoinder. Usapang Legal. Kapag ka po, sabi submitted na para sa resolution. Ano yung resolution? Para pong yun po yung desisyon ng prosecutor, no, investigating prosecutor or yung fiscal para sabihin kung may finding ba ng probable cause para litisin o isampa ang kaso sa korte at litisin o minsan may pagkakataon idinidismiss dahil walang probable cause. No? Relevant din po yung talakayan patungkol doon sa reasonable certainty of conviction. Na ibig sabihin kahit pa paano, no? Hindi ito sabi lang nila how-shaw, no? Na pinipilit lang na merong sakasakali may tsansang mag-prosper or may tsansa na ma-convict nga itong inirereklamo. So, dalawa na po, mas mataas na po ang standard ngayon. At noong pong panahon ni DOJ Secretary Boying Rimulya, yung tinatawag na reasonable certainty of conviction. Dahil napakarami pong mga kaso na naisasampa sa korte na wala namang malinaw na batayan at pagkatapos ay nadidismiss lamang at nagkaklag ito, no, na binabarahan nito yung mga schedule ng korte. Bakit? Sa dami ng kaso, hindi ma-act. Dahil, no, maraming mga wala naman talagang malinaw na batayan at walang malinaw na ebidensya ang nakakalusot dahil ang prosecutor nire-resolve na lang, sige, doon na lang, bahala na kayo dyan sa korte. Usapang Legal. Ayun. Kapag ka po nag-resolve ang prosecutor na merong probable cause or reasonable certainty of conviction, no, para isampa ang information sa korte. Sasampa po yung information na on or this day, etong si XYZ, unlawfully, feloniously, merong probable cause para isampa or litisin ang kaso sa korte. Pagkatapos, yun po ang aabangan ninyo. Pag nakarating na po ang information sa korte, wag na po ninyong aantayin na ma-issuehan kayo ng warrant of arrest. Pwede na po kayong mag-apply agad, no? Makapag-post agad ng bail for as long as, no, yung kaso ay bailable. Generally po, lahat ng kaso ay bailable except doon po sa mga heinous crimes or mga capital offenses. At kung ang ebidensya po ay malinaw. No? So kapag ka po malinaw ang ebidensya at capital offense, yun po ay hindi po matter of right kundi nasa discretion na ng huwes, ng judge, no, kung papayagan niya ang pagpo-post ng bail or papayagan niyang pansamantalang makalaya ang akusado. Usapang Legal. Kapag ka po nasa korte na ang kaso, ang tawag po sa inirereklamo ay akusado. Kapag ka po ang reklamo ay nasa prosecutor's office pa lamang, hindi pa po siya maituturing na akusado, ang tawag po sa kanya ay respondent. No? So maganda rin po na alam natin ang mga ito. No? Kapag ka po respondent, ibig sabihin wala pang probable cause. No? Hindi pa nasisilip, wala pang resolusyon ang prosecutor. Bakit po mahalaga ang mga ito? May tinatawag po kasi, no? May tinatawag po kasi na presumption of innocence until proven otherwise. So ibig sabihin, kahit pa may naisampa na ang kaso sa korte, hindi pa rin siya matatawag na, say for example, ang kaso ay pagnanakaw. Hindi siya maaring tawaging magnanakaw hanggat hindi nadidesisyonan at nasasabi ng korte na napatunayan beyond reasonable doubt na si XYZ ay nagnakaw nga dito kay
ABC. So, ganon. Usapang Legal. Anyway, again, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Mamaya po, may short video clip ako na ipiplay. Ito po ay care of, nagmula sa Supreme Court bilang giya o guide para sa magsasampa or para sa mga magpo-post ng bail. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin paano nga ba makapag-bail or piyansa para sa pansamantalang kalayaan. For the information of everyone, meron pong tatlong paraan para makapagpiyansa. Ito po yung cash deposit, yung iba naman po ay property bond, kaya yung mga titulo ng property ginagamit na pampiyansa, o kaya naman ay bail bond. Meron po ito, yung meron mga bonding companies na binabayaran. Pero kapag ka po ganyan, yung po mga i-recovery ng pera nyo kapag ka bail bond, medyo alanganin, no? Kapag ka cash bond o kaya naman property bond, basta wala pong jump bail, wala pong tumakas, no? Wala pong violation doon sa mga kondisyon ng piyansa, maari po itong ma-recover, no? Ang question dito kanina ni sino ba yon? Ang question kanina ay saan daw napupunta ang piyansang ibinayad ng mga akusado. Yun pong piyansa ay held as a security, hinahawakan po ng korte bilang seguridad lamang. Ibig pong sabihin, to ensure na ikaw, akusado na pansamantalang pinalaya, ay sisipot kapag may patawag ang korte. Kadalasan, tatlo pong mga pagkakataon na required yung presensya ng akusado. Kapag ka-arraignment, ito po yung binabasa yung information, guilty ba or not guilty? Yun po yun. Kaya naman po kapag yung identification ng akusado o kaya naman ng witness, yung witness at nakikita mo ba, kaya natatandaan mo ba o nakikilala o namumukhaan mo ba yung akusado kapag po meron yung may gagagawa ng krimen na ito, yung may bumaril kay XYZ, kailangan po yun. Kapag ka rin po nagbabasa na ng desisyon ng saktal yung napatunayang o hindi napatunayang nagkasala sa kasong ganyan. So yun po yung tatlong mga pagkakataon or may pagkakataon nire-require pa rin po ng Usapang Legal. So ito pong cash bond na ito, binabayad natin ng akusado o ng pamilya ng akusado dahil syempre mahirap nang mag-process yung akusado, ay nababawi po ito, hindi sa lahat ng pagkakataon. Anyway, tingnan po muna natin, panoodin po natin yung isang yung short clip, video clip na information drive ng ating Korte Suprema. Pakiplay nga RHTV. Hello? Sino po sila? Dito po ba nakatira si Juancho de la Cruz? Opo, apo ko siya. Nakakulong po siya dito sa presinto. May kaso siya. Puntahan niyo po at nang mapiyansahan. Oo, Idalaw. Kaninong lola to? Ay, lola niya. Wala ka din. Kansan to? Pancho, lola mo yata. Sir, paano po ba ang proseso ng pagpapiyansa? Tutulungan po kayo ni Attorney Justicia. Dito po sa website ng Supreme Court, makikita natin ang mga kailangang gawin para mapiyansahan ang apo mo. Makikita dito sa website ang mga dokumentong kailangang ipunin. Unang kailangan, Certificate of Detention. Eto na po yon, Lola. Maghanda din tayo ng litrato ni Juancho. Harap, kanan, kaliwa. 4 na set po. Dapat may pangalan at pirmado niya sa likod. Kailangan din natin ng marka ng mga kamay niya, kaliwa't kanan. Pupunta naman po tayo sa barangay para makahingi ng barangay certificate at sketch ng mapa ng bahay niyo. Ang susunod ay undertaking. Saan ito makukuha? Maaari itong makuha sa inyong abogado o
Sa PAW. Pag meron na, kailangan itong pirmahan ni Juancho, Lola. Susunod po, Lola, pupuntahan natin ang korte na nag-issue ng warrant of arrest. Paano ko po malalaman kung paano pumunta sa korte? Ang kagandahan sa website ng SC, meron tayong court locator. Bibigyan tayo ng direksyon paano pumunta sa court. Unang kailangan, certified true copy o official court copy of the information. Pag meron na, ihingi po kayo ng order of payment para sa piyansa. Babayaran mo na rin sa cashier. Ang resibo, huwag kalilimutan. Ayan, kumpleto na. Pwede na tayong bumalik sa korte na nag-issue ng warrant of arrest. Ibibigay natin ang mga dokumentong na kumpleto natin. Kapag wala ng problema, mag-i-issue na ang korte ng order of release. At ito ang dadalhin natin sa presinto para mapalaya na ang apo ko. Okay na to, Lola. Kompleto. Laya na si Juancho. Salamat at naayos na ang iyong piyansa. Muli niyo pong maaari po ninyong mapanood ulit, i-replay yung guide na yan ng Supreme Court sa Supreme Court website mismo. Or ipinost ko din po yan dati pa sa aking page. Pwede ko sigurong i-repost para po doon sa mga nasa ganitong sitwasyon na kailangang magpiyansa. Ang pagpapiyansa po ay hindi nangangahulugan na inosente ang akusado. Ito ay garantiya po na sisipot siya sa mga pagdinig o patawag ng korte. At hindi rin po lahat, kagaya na ng binanggit ko earlier, hindi po lahat ng kaso ay bailable. Although general rule is that lahat, sana. Halimbawa po, yung mga reklusyon perpetua ang hatol or habang buhay, na ang pagkaintindi natin ay habang buhay na pagkabilanggo ang parusa at malakas. May matibay po na ebidensya. Kagaya ng binanggit na ni Ginoong Calmanor. Magandang gabi. Tama po kayo. That is the general rule. Ayan. Usapang Legal. Mas mainam pa din po na kumonsulta sa abogado kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon. By the way, attorney, ang tanong pwede siguro tanong ng iba ay, attorney, paano pagka na-aresto gabi? Kasi, 'di ba, ang warrant of arrest pwedeng i-implement, ipatupad anumang oras of the day. So paano po ang maaaring gawin? Unlike po yung search warrant na as much as possible during the day, maliban na lamang kung maaring hindi available or may suspicion na kung ano pa man, para i-implement ito ng gabi. But generally po, but ang warrant of arrest po pwedeng i-implement anytime or any day, anumang oras, anytime. Usapang Legal. Meron pong mga night court na tinatawag. So, ibig sabihin, kapag ka po na-aresto ng gabi, para po doon sa mga foreigners o kaya naman ay syempre hindi na available yung kahit pa ang kaso ay nasa regional trial court, hindi na available, sarado na ang mga korte at in extreme cases daw po, sabi po nung huwes na nakausap ko last time ay maari po na aprubahan yung order of payment. Ibig sabihin order na para bayaran mo na yung piyansa doon sa clerk of court. Attorney, paano malalaman kung bailable? Nakalagay na po doon sa warrant of arrest. The amount of bail is fixed at naka-indicate na po doon. Ngayon, attorney, wala po kasi kaming sapat na halaga ganung pera kalaki. Wala din po naman kami mga propriedad, real property na pwedeng gamitin bilang property bond. Meron pong tinatawag na motion to reduce bail. Ibig sabihin, yun nga lang, medyo may matitingga po sa kulungan, pending na hinihear or dinidinig pa or kapag hindi pa nadidinig yung
motion ng abogado para sa reduction of bail. May tinatawag din pong release on recognizance, no? Kung halimbawa lalo na kung nasa delikadong ang kalagayan ng akusado or ng naaresto, no? O kaya naman ay mababa lang naman yung kanyang yung maaring posibleng maging sentensya dun sa kanyang kaso. Meron pong maaring parang release mo siya. Judge, pwede bang i-release mo siya? Sagot ko siya, ako bahala. Titiyakin ko na dadalo siya sa mga pagdinig, ano, kung kinakailangan ng korte. Meron pong ganun. There is such a thing. Lalo na kapag po matatanda na and fragile na ang health, no? Ang kalusugan ng isang akusado. Usapang Legal. So napakahalaga din po yung certificate of detention na nanggagaling doon sa arresting officer o kung sino man nakaaresto. So again, napakahalaga. Syempre may pera ka. Yung mugshot. Attorney, bakit pa nare-release ka agad ang mugshot? Actually, generally po generally po yung presumption, nagtatalo po kasi dito yung presumption of innocence at saka naman yung karapatan din ng publiko, no, na maging safe and secure, no, mula doon sa mga hinihinalang nakagawa ng kaso. Kagaya na lang nang nangyari diyan sa Paranakyo, yung pamamaril sa isang doon sa loob ng basketball court, itinago, no, bliner ang mukha, pagkatapos pati ang pangalan, and therefore, no, nahirapan pa din. So supposedly, di ba, makakatulong ang publiko sa pag-identify, especially itong mamang ito na namaril, no, sinasabing namaril, ay convicted na pala sa kasong homicide dahil na-involved na ito, merong binaril at napatay ng 2 tao doon sa Taguig. Pagkatapos ay may conviction po noong 2023 at pagkatapos na maril doon sa isang compound dyan sa Parañaque. So malaki sanang naitulong kung nailabas ang mga impormasyon na ito. Usapang Legal. Although ang kiniklaim po ng ito naman kasi convicted na po, safe na sana. Pero ang sinasabi naman ay violation ng kanyang Data Privacy Act. Ay meron po kasing tinatawag na lawful processing of information, especially at nasa mga ganitong kaso. Of course, pinagtatalunan pa rin po yan. Anyway. So, attorney, paano po yung nakakulong na yung tao? Pwede po ba kami kamag-anak na lang ang maglakad ng requirements? The answer is yes, no? Pwedeng kamag-anak, pwedeng abogado, no? So, yun, pwede po yung pareho rin lang din po ang procedure, although yung iba nire-require na meron kang authority na mag-process na pinirmahan nitong akusado. Usapang Legal. So again, no, ang bail po is a matter of right, no, na nasa Constitution, Article 3, Section 13. At naroon din po sa Rules of Court. Sabi niya, all persons except those charged with offenses punishable, no, by reclusion perpetua when the evidence of guilt is strong shall, before conviction, be bailable by sufficient sureties or be released on recognizance, no, as may be provided by law. Hindi siya maaring impair even when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended. Hindi rin po pinapayagan yung excessive na bail. Usapang Legal. Pero kapag ka po yung matter of discretion, ibig sabihin discretionary, depende kay judge kung papayagan yung bail. Ito po ay usually kapag ka hindi po bailable ang kaso, ang mga abogado po ay nagfa-file ng motion, no, para mapayagan na makapag-bail, no. Ibig sabihin depende kay judge, no, kung papayagan ka, no, na makapagpiyansa. Pagka po ganito, usually mas matataas, no, mas matataas po yung piyansa na nire-require. Meron din pong circular, no, na nagbabanggit ng depende sa kaso yung amount ng piyansa. Usapang Legal. Okay, so ipagpatuloy po natin. Magandang gabi, Ma'am Teresita Atienza, Loida Sacramento, dyan sa Santa Rosa City sa Laguna. Naimbag Arabii Grace Recta, Rowena Lorenzo. Magandang gabi. Kaano-ano niyo po, Ma'am Lorena, si Jerome Lorenzo. Magandang gabi. Margarita Guevara, happy Tuesday. Nanonood sa atin sa Pampanga. Jerry Sumagaysay, Jerome Lorenzo. Baby Claire Sugalan. Saan po napupunta o nagagamit ang piyansang binayad ng mga akusado? Later on po, maaari po yung maibalik, no, sa akusado. Felix Falcotel, by the way, unless nagkaroon po ng forfeiture o kaya naman ay nahatulang guilty yung akusado at merong
pananagutan, maari po dong i-charge, no, yung kanyang multa. No, ibig sabihin kung may sobra, pwedeng ibalik. Kung kulang, pupunan. Na? So, ganoon po yun. Pero kung halimbawa po wala namang pecuniary na pananagutan o walang multa, na ibabalik po ang piyansa doon sa akusado. Okay? Florence Regalo, magandang gabi. Cal Manor, tama po kayo. Romel Livid, magandang gabi. Kenneth Arevalo, Tita Ami Miraflor Garcia, Vanji Lubao, Gael Enriquez, gayon din sa'yo, Tita Ami Miraflor Garcia, Moonbeats at Rudy Valpalma, magandang gabi. Dante Reyes, syempre pa, no? Si Ma'am Teresita Atienza, magandang gabi din po sa iyo, Tatay Nalding at Ginoong Melvin Letrodo, gayon din sa'yo, Corina Pineda, magandang gabi din sa iyo. Miss Corina Hizon and Mami Eloisa, magandang gabi din po sa iyo. Mami Olive Madridijos, magandang gabi po sa inyo. Gilbert, taga saan ka na nga ba, Gilbert? Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Okay, dakuan po natin yung isang question. Next question, please. Attorney Sec, itatanong ko lang po kasi po, ako po ay matagal na nakaschedule ang biyahe abroad pero nawaran po ako sa gawa-gawang kaso ng may utang sa akin. Tanong ko po, Ma'am Attorney, makakabiyahe pa po ba ako? Usapang Legal. Generally po, dapat ay within reach kayo ng korte. So ibig sabihin hindi po kayo dapat na magbiyahe sa ibang bansa. No? Pero posible pa rin po ito sa ibang mga pagkakataon. No, kung halimbawa po kayo ay may medical condition, kailangan yung ng eksperto na matatagpuan lamang sa ibang bansa, no, para sa inyong karamdaman o kung ano man ang may dahilan, pwede po kayong magsampa, magpetisyon sa korte para mapayagan kayo na makapagbiyahe abroad. Pero wag po kayong babiyahe dahil nakapiyansa kayo, ano? Ay, attorney, nakapiyansa naman ako, pupunta ako ng US. No? Gusto kong makita si President Trump. O gusto kong pumunta sa UK. O gusto kong pumunta sa Japan. Malamig pa doon. No? Na-stress ako ng todo dito sa kasong ito. Gusto kong magpalamig-lamig. No? Gusto kong maka-relax kaunti. Pwede ba akong magbiyahe? The answer is, wag kang aalis ng walang permiso o pahintulot sa korte. Bakit? Nakaano ka na, nakatimbre ka na, maaaresto ka. Yung pag naaresto ka ulit, mahihirapan ka na makapagpiyansa. Tenga ka ngayon sa kulungan. Oh, okay? Usapang Legal. Dapat po ay kayo ay magpapaalam sa korte bago kayo lumabas ng bansa. Siguraduhin kasi gusto po ng korte na abot kamay kayo ng korte. Hindi hawak kamay. Ibang usapan yan. Okay? So you risk being treated as a fugitive, no, from justice kapag po kayo ay nakapiyansa pero lumabas kayo ng walang paalam mula sa korte. So, hindi kayo makakapagpiyansa. Mahihirapan na kayong makapagpiyansa na agad. No? Mahirap kayong makahingi ng relief o ng pabor mula sa korte. At kung makalabas man kayo ng bansa, o maaring Interpol, di ba? O hanapin kayo doon. Usapang Legal. Valentino Milena Poncha, magandang gabi sa iyo. At syempre pa yung iba pang mga nanunood sa atin, Rowena Lorenzo dyan sa Apalit, Pampanga. Magandang gabi. Dan Reyes, magandang gabi. At yung iba pang nanunood sa atin, magpapasalamat din ako sa iyo, Insan Rex Secos sa Kanunay or lagi-laging supply ng kamote at nilagang kamote at nilagang saging. Paborito ko po kasi yan. Okay? Maraming salamat at sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Diyan lamang po kayo ha. Magko-commercial lang ako. Saglit lang. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Ang taas daw ng energy ko. Hindi ba obvious na nai-stress ako? Dinadaan natin sa tawa at sa lakas ng boses. Magandang gabi sa iyo, Miss Adi Socrates. Nanunood daw sa atin habang tumatakbo. Paano ka nanunood ng tumatakbo, Miss Adi Socrates? Diyan sa Akad Oval while running. Saan ka pa? Ibang level ang talent. Teresita Atienza, magandang gabi sa iyo. Ganyan din sa iyo, Valentino Milena Poncha, Jerry Sumageysay, Maya Bell, na Ibagarabi, Ma'am Grace Recta, ganyan din sa iyo, Maricor Angeles. Sabi niya, good evening po, Attorney Rina. Kapag ang cash bail po ba nakukuha pa rin kahit 2 dekada na ang nagdaan, itatago po ninyo yung resibo, dahil yan po ang
ang maari po ninyong magamit para ma-recover, para po ma-refund sa inyo. No? So mababawi po ang piyansa, no? Kung na-acquit o kaya naman ay kung na-dismiss ang kaso. So pangkalahatan. No? Pero kung nahatulang guilty, ang cash bail ay karaniwan pong ina-apply sa mga costs. No? At ang excess o yung sobra lang ang naibabalik. At kung may forfeiture naman or confiscation ay na iniutos ang batas, ay pwedeng hindi na po ito maibalik pa. Usapang Legal. Si Gilbert pala ay taga Toronto, Canada. Kumusta? Malamig po dyan, ano? Huwag kayong pupunta sa Canada muna kung kayo ay on bail. Okay. Robert Andal. Ano pong ibig sorry to say po, for commercialism ba ito? Anong commercialism? Yung pagpapiyansa? Hindi po, no? Ito po ay naibabalik. Basta hindi po tumatakas, no? At basta po hindi nagva-violate ng mga kondisyon ng piyansa yung akusado. Okay. Attorney, kung guilty ang hatol ng Regional Trial Court sa kasong nakabail ang akusado at nag-apela ang akusado, kailangan bang mag-bail ulit o tuloy-tuloy lang ang dating bail? Hindi po automatic na magbi-bail ulit, no? Kung pinayagan po ng RTC o ng Regional Trial Court, no, na magpatuloy ang provisional liberty under the same bail, edi hindi na po, or pending appeal, edi hindi na po kailangan pang magbayad pa ulit ng piyansa. Pwede pong ituloy ang dating bail, no? Pero ito po ay discretionary lang ang bail pagkatapos na ma-convict sa Regional Trial Court. Kaya pwede pong ma-cancel o i-require ang mga bagong bail, depende po sa order ng court, no? Depende po sa order ng court. Usapang Legal. Tama ka, Miss Maricor, na i-refund ang bail. Depende. Okay, next question please. Attorney, ask ko lang po yung kaso ng asawa ko, frustrated homicide, tapos na release order na lang, kulang. Then sabi niya, need pa daw po ng piyansa para mapabilis yung release order. Actually, hindi po kayo mabibigyan ng release order kung hindi pa kayo nakakapagbayad. No? Yung pong release order ay nai-issue pagkatapos na mabayaran. Yun po yung last act. Pagkatapos ninyong ganito po, kapag ka po kompleto na kayo sa mga requirements, pupunta po kayo sa korte, i-evaluate po yung mga requirements ninyo. Pagkatapos titingnan po, kapag ka kompleto po ito, meron pong i-issue na may order na para makapagbayad. Once makapagbayad po kayo, yun pong lahat ng mga requirements at lahat po na yung resibo po ninyo, babalik po kayo sa court ulit na nag-issue ng warrant of arrest. Pagkatapos po, kapag ka po nakabalik na kayo at okay na, naibigay na ninyo yung resibo ng binayaran ninyong piyansa, yung ang sunod na po doon ay release order. Ibig sabihin, pinahihintulutan na yung kung sino man ang custodian o kung sino man ang may hawak doon sa naarestong akusado na i-release yung nai-release yung akusado. Yun na lang po ang kasunod noon. Hindi na po kayo magbabayad ulit. Maliban na lamang kung meron pa kayong ibang pending na kaso, no? O kaya naman ay halimbawa bailable yung isa naman ay hindi bailable dahil drugs, no? Drug trafficking. Kapag ka po ganun, hindi po yun bailable. So kahit magpiyansa kayo sa isa, kung doon sa isa nyo yung kaso ay meron ay hindi bailable, ay hindi pa rin po makalalaya ang naarestong akusado. Usapang Legal. Next question please, before we do kring-kring panalo. Meron pa bang question tayo? Tapos na. Okay, may bayad po ba ang paggawa ng warrant of arrest? May kakasuhan po kasi ako at gusto ko ring malaman kung ano ang mga requirements. Wala pong bayad. Ang importante lamang po, magsampa kayo ng kaso, ng reklamo sa prosecutor's office pag meron pong probable cause or reasonable certainty of conviction, isasampa po ang information sa korte at ang korte naman ay mag-i-issue ng warrant of arrest at yun aarestohin. Hindi niyo po kailangang magbayad. Pag Judge, magbabayad ako para issuehan niyo ng warrant of arrest ang taong ito. Abay, makukulong kayo. Bribery po yun. Delikado po yun. So, depende po sa inyong reklamo kung sasabihin ng prosecutor na may reasonable certainty of conviction
conviction, pwede pong ma-issuehan ng warrant of arrest later on kapag ka po doon nakarating sa korte. Usapang Legal. Except po yung mga light offenses, yung mga hanggang 30 days lang ang kulong, generally hindi po na-i-issuehan ng warrant of arrest. Pinagsasubmit lang sa korte ng mugshot. Mugshot. Tigdadalawa na 2x2 na front at saka side or left and right. Yun lang po ang kailangan. Okay. So, yun po ang ating talakayan tonight. Thank you very much. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Para naman po sa Kring Kring Panalo promo, dahil yung pong mga gustong manalo ng 500 pesos po ay dapat nakahanda lagi ang telepono dahil baka kayo po ang susunod na tatawagan ng ating si Don Carlos Billonario. Ang ginagawa lang po, maghihintay lang po kayo habang nanonood kayo sa amin, maghihintay po kayo ng Kring Kring para magkaroon ng chance ang manalo sa aming Kring Kring Panalo Malakas sa telepono promo. Ayan. So, kung gusto rin po ninyong manalo, magkaroon ng chance ang manalo dito sa ating promo na ito dahil generous, feeling generous ang ating stasyon dahil number 1 again. Plus, meron po tayong bagong award, galing sa Gandingan Award, ang DZRH. Most, anong tawag doon? Anong award natin, Don? Paki-check mga Don, most, progressive, something. Galing sa Gandingan. Yan. So, kailangan lang po nasagutin ang tanong at sa'yo na ang 500 pesos. That is of course kung kayo po ang natawagan ng aming si Don Carlos Billonario. So, kung nais po ninyong manalo ng pera, pumunta lamang po sa Facebook page ng DZRH News at tingnan ang aming pinned post. Mag-register lang sa online form, ilagay ang inyong tamang cellphone number at baka kayo na po ang mapalad na mananalo ng 500 pesos sa aming Kring Kring Panalo Malakas promo. I don't know kung ilang kilo ng bigas ang 500 pesos. Malamang sa malamang, lagpas 5 litro ng gasolina, pang full tank ng motor. Lagpas, di ba? Hanggang 3.5 ba or 4 liters yung mga regular na motor, na ginagamit na service ng ating mga kababayan. Nasa 3.5, sabi ni Kuya Alex Madrona, nasa 3.5 liters daw ang full tank. Anyway, sino po ang nanalo sa ating tonight? Magandang gabi po sa inyo. Yuhu! Po. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ang pangalan po ninyo ay? Rowena Lorenzo po. Ay, kayo si Rowena Lorenzo. Taga saan po kayo, ma'am? Papalit Pampanga po. Okay. Ang tanong, ano po ang kauna-unahang himpila ng radyo sa Pilipinas? DZRH po. Yehey! Nanalo po kayo ng 500 pesos. Wag po ninyong ibababa. Wag po ninyong ibababa. At kakausapin po kayo ni Don Carlos Billonario para maipadala or makuha ninyo ang inyong 500 pesos. Usapang Legal. Okay, hanggang dapat 2 hours ang program ni Attorney Rina. Ang bilis kasi matapos ng programa. Huwag naman, baka maubusan na po ako ng hininga noon. Anyway, maraming salamat pa sa pagsama ninyo sa akin. Nakasama ko po sa kabilang side si aking paborito. Siyempre, kung sino nakaupo, yun ang paborito ko. Si Jeric Barreto, mga taga DZRH TV. Hindi ko alam kung sino sila, but thank you very much. At mga taga IT Department. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera.